interes ng mga tiga-Tanhay City sa Negros Oriental sa sinapit ng isa nilang kababayan. Ang lalaki kasing ito, pinaulanan ng 2 armadong lalaki at nagtamo ng halos 100 sugat sa kanyang likod. Kaya pagkaigo niya, dapat sa siyota mo. Pero ang ipinagtataka nila, ang lalaki, para raw pusa, hindi pa rin napatumba at buhay na buhay pa. Hindi po kami naniniwala kasi sa dami ng tama niya sa likod. Ang itinuturo niyang nagsalba sa kanya, ang kanya raw, anting-anting. Nagi, tangkil-tangkil rin magkunakaw ni. Ito ba talaga ang dahilan kung bakit tila siya'y bulletproof? Patay na ang takuro na buhay. Wala pa kay dagon-dagon? Ang lalaki sa video, ang taga-tabas ng tubo na sinanding, hindi niya tunay na pangalan. Bagamat tuyo na ang kanyang mga sugat, sariwa pa rin daw sa kanyang alaala kung paano niya tila naisahan si kamatayan. Wala pa kay dagon-dagon? Hapon nitong Martes, sa kalagitnaan ng kanyang pagtatabas ng tubo, may dumating na 2 armadong lalaki. O armas yun. Dako puluan, dayong nga nakataas mo, ginakataasa. Dalagan siya, paing gida sa hagdanan sa mo ang tubo. Mabuti na lang daw, hindi ito pumutok. Ay hadlok, ikaw kain mo man ang tayong kuha na patay ko. Pero bago pa man siya nakahinga ng maluwag, ang kasama ng lalaki, ang siya namang sunod na nagpaulan sa kanya ng putok. Pagtikang lagi ako kadwa, gipusil ako. Katong gipusil ko, pertigin sa kita. At tila ayaw na raw siyang buhayin sa dami ng ipinutok sa kanya. Pero laking gulat ng lahat ng sinanding, himalang nakaligtas. Gatos bapit, ang bala nga ni tama siyang lawas. Sinanding agad na isinugod sa ospital. Kita doon sa pasyente, mukhang di nagkaroon ng pagkakataon ito na talagang tumagos papaloob sa katawan. Immediately safe yung patient from the usual penetrating gunshot injuries. Huwag na raw magtaka kung bakit para siyang pusa na may siyam na buhay. Kani akong habak-habak, nakapasalamat ko siyang Ginoong nabuhi ko ani, rigid ko ana. Muna siya nga kanang mga dautang mga espiritu, di gina maka kuan ba din ako suganggang magduol kay epektibo ni para sa ako ang lawas nga gi tangki-tangkil ra magkunakaw ni. Meron itong lana o langis ng nyog na hinaluan ng iba't ibang halamang gamot at para raw tumalab ang bisa, dinadasalan daw ito ng sikretong orasyon. Pero sino nga ba ang nagtangka sa buhay ni Nanding? At bakit ganun na lang ang galit sa kanya? Wala pa kay dagon-dagon? Sa tubuhan kung saan nangyari ang pag-atake, na-recover ng mga pulis ang isang baril na posibleng ginamit daw ng mga suspect sa krimen, isang shotgun. Tinurn over nila sa amin yung isang improvised na shotgun, tapos yung 2 bala ng shotgun. Isang homemade na shotgun, hindi manufactured. Ito po yung baril na nakuha natin sa crime scene. Ito po yung nilalagay yung bala. Tapos, binabalik dito. Delikado po yan, sir. Delikado po talaga, ma'am. Ang tanong pa rin, bakit tila wa-epek ang armas na ginamit sa likod ni Nanding? Pagkaigo niya, dapat sa siyota mo. Malakas pa man. Samantala, matapos siyang gamutin, si Nanding ikinulong. Teka, paanong si Nanding na nga ang binaril? Siya pa itong idinitini. May posible pa rin siyang harapin na kaso, ma'am. Ayon sa mga pulis, ang improvised shotgun na na-recover sa tubuhan, hindi raw gamit ng nagtangka sa buhay ni Nanding. Dala rin po nung perpetrator, ma'am, na nagbaril, ma'am. Dala-dala pa rin niya nung pag-alis niya sa crime scene. Sa ngayon po, ma'am, hindi pa po natin siya nahanap. Gayunman, malaki raw ang paghahalin tulad nito sa baril na muntikan nang makadali sa kanya. May mga factors kung bakit hindi fatal yung injury. Kagaya ng homemade, hindi natin matatansya ang accuracy ng baril. Ang 2 bala na i-turn over ng barangay captain sa amin. Pag ito ay naiputok, yung pellets niya ay mag-i-scattered. Kaya nakita natin sa likod ng natamaan, marami siyang sugat na natamo. Wala pa kay dagon-dagon? Ang pellets nun ay sobrang liit na malaki lang ng konti sa buhangin.
Wala talagang basihan na ikaw ay hindi matamaan kung ikaw may anting-anting. Dahil sa kahirapan at ang paghihika ko sa mga tao, kumakapit sila sa anting-anting bilang kapangyarihan na kaya nila makipaglaban sa mga tao na may mataas ang kapangyarihan. Pero matapos gamutin ang kanyang mga sugat, si Nanding, heto, nakakulong ngayon sa presinto. May posible pa rin siyang harapin na kaso mo. Habang tinatakasan kasi niya ang dalawang lalaking sumugod sa kanya, ang isa sa mga ito, kanyang nataga at napatay. Kaaway naman sila. Pinitmasay naman. Ang nataga at napatay ni Nanding, si Tomas, hindi niya tunay na pangalan. Habang ang nakatakas na kasama nito, anak din daw niya. Kung mapapatunayan natin na binaril din niya yung suspect, eh pwede natin siyang kasuhan ng frustrated homicide. Ang misis ni Tomas, itago natin sa pangalang Concepcion, hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang mag-ama. Dili may ilang gibuhat sa akong bana kay ngano og unsa ra jud ilang gikainitan sa akong bana nga akong bana butan ra man jud. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, ang motibo ni na Tomas sa pag-atake kay Nanding, paghihiganti. Napatay raw kasi ng kapatid ni Nanding, ang isa pang anak ni Tomas. Personal grudges dahil daw may away na yung pamilya nila, nagigantihan sila. Ang pagkatong akong manghudra, may atato siya. Nya ako may gipahimong tanoon. Depensa naman ni Nanding, ang pagtaga niya kay Tomas, pagdepensa niya sa kanyang sarili. Naningkamot di ko nga mabuhi ko atong kuana, nanagang di ko yun niya. Kaya ug di ko managang atong tinuod. Wa na. May sugat rin siya sa forehead niya sa pagtaga sa kanya. Pinalaya muna natin yung suspect, ma'am, due for reglementary period, ma'am. May posible pa rin siyang harapin na kaso, ma'am, homicide. Ang kanyang parusa ay 12 years and 1 day to 20 years, ma'am. Gusto ko nahitabo sa akong bana nga hatagan jud og hustisya. Wala pa kay dagon-dagon? Nakaligtas man si Nanding sa bala. Ang sunod niya ngayong pagsubok kung makalulusot siya sa kamay ng batas.